Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga mga kababayan, kasama po ang grupong The Silent Majority. Eto pong si former Senator Antonio Sani Trillanes IV ay nagsampa sa Ombudsman ng kasong plunder at graft laban kay Sara Duterte. So, hindi po ito impeachment complaint. Kasi pag impeachment, ang daming pwede ka ma-technical at pwedeng walang substance, walang form. Daming sinusunod na mga alituntunin diyan po sa impeachment complaint. At sabi nga ni Congressman Abante, parang wala daw suporta. Ewan ko kung paano nasabi ni Kong Abante yun, pero parang hindi raw ganado yung ibang mga congressman diyan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So, masalimuot yung impeachment complaint. At pagdating sa Senado mga kababayan, hindi ka rin nakakasigurado kasi merong ibang mga nandoon na talagang maka-Duterte. Tingnan niyo yung nangyari nung nakaraan. Diba, hindi natuloy. At imbis na fourth with, naging fourth month. So, naiba yung ibig sabihin ng fourth with nung napag-usapan niya ang impeachment complaint ni Sara Duterte. So, hindi po ito impeachment complaint. Ito po ay kaso na, mga kababayan. Kaso na po sa Ombudsman. Yung kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ano po rin yan? Kaso po naman yan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. So parang parehas po ito. Ganun po ang forma niya. So mas solido kaysa dun sa impeachment complaint. Kasi pag impeachment complaint, political process yan eh. Numero pinag-uusapan dun eh. Meron nga silang numero sa House. Pero pagdating ba sa Senado, meron silang numero. So numbers game kasi yan. Hindi katulad dito. Ito po ay kaso ng plunder at graft. Ito po ay labanan ng resibo. Labanan po ito ng ebidensya. Yung kay former Senator Bong Revilla, nakitaan po kasi ng probable cause. Talagang nakita na malakas ang ebidensya laban dito kay former Senator Bong Revilla, kaya natuloy po yung kaso. At ngayon po ay siya na-issue ng warrant of arrest at ngayon po ay nakakulong na diyan po sa New Quezon City Jail, diyan po sa Payatas. Pero nag-file siya ng piyansa eh. Siguro sa ibang kaso 'yon. So etong kaso po sa Ombudsman na plunder at graft laban kay Sara Duterte, medyo medyo seryoso. Mabigat po ito mga kababayan. Masabi ni Trillanes, tayo ay nananawagan sa Ombudsman na bigyan ng mabilis na aksyon ang mga kasong naisampa sa kanya para mapanagot siya sa kanyang kasalanan sa ating bayan. Ayan. Ayan mga kababayan yung grupo ng Silent Majority. Ayan po. Kaya sabi ng ating mga kababayan, good job, bravo, sa wakas. Kasi mga kababayan, yung sa Senado kasi, wala, kampi-kampihan eh. Sabi ko nga, numbers game, political process. Kaya, iba po ito. Kapag nakitaan ng probable cause, etong si Sara Duterte ng Ombudsman, malamang ma-issuean siya ng warrant of arrest at arestuhin at ikulong. Katulad ni Bong Revilla. Kaya, nako. Ito. Basahin lang natin itong mga komento ng ating kababayan kasi pansin ko lang halos lahat po ay nag-thumbs up dito kay Trillanes. Naghahanap na ako dito ng mga DDS, wala akong makita eh. Kasi sabi nila marami daw sila. Sabi nila 32 million sila. Pero ba't parang wala akong makita ditong mga comment ng mga DDS? At halos lahat ay natutuwa dito sa pagkakasampa ng plunder case at ng graft laban kay Vice President Sara Duterte.
Sabi dito, yes po, dapat lang talaga lahat ng mga nakaupong Duterte sampahan ng kaso. Lalo na yung pulong. Nananakot kapag may mangyayari daw sa tatay digong niya, guguluhin daw niya ang Pilipinas. Grabe, mga baliw talaga. Ngayon pa lang nakikita na kung anong pwede nilang gawin sa taong bayan. Kapag nakaupo na sa pwesto yung mga sumusuporta din sa mga kupal na to. Binabasa ko lang yan mga kababayan ha. Nasa talampakan din ng utak, hindi nag-iisip ano mangyayari sa taong bayan kapag nakaupo sa pwesto ang mga taong to. Oh. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang dami pa rin talagang nabubudol netong grupo ng mga Duterte. Talagang ang dami pa rin humahanga. Bakit kaya? Bakit kaya ganun, no? Ito mamaya, pakita ko sa inyo yung video. May paliwanag dyan si Antonio Trillanes kung bakit ganun, bakit ang dami pa rin nilang tagahanga. Oh. Maya-maya, piplay natin yung video. Binabasa lang muna natin itong mga nakasulat dito. Good job, Senator Trillanes. God bless and protect you. Ayan, no? Halos lahat eh. Oh. Halos lahat ay approve, thumbs up dito sa ginawa ni Trillanes at ang grupong silent majority. Ayan. So ito, mga kababayan, yung sinabi ni former Senator Trillanes. Kaya daw popular sa mga survey si Vice President Sara Duterte ay dahil hindi alam anya ng bawat Pilipino ang tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Kasi mga kababayan, binabahan nila ng fake news at trolls ang social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. O yan. So kaya daw hanggang ngayon, sikat pa rin etong mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte kasi hindi nyo kilala kung sino talaga si Sara Duterte. Ayan yung sabi ni Trillanes. Meron nga ako nabasa eh. Etong si Sara Duterte, sabi ni Montulfo to mga kababayan, hindi naman niya daw talaga mahal etong kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Montulfo yan may video yan. Sabi niya na tumadalaw lang sa dahig at ginagamit lang yung pagpunta niya ron para makakuha siya ng suporta sa tao. Kasi yung mga tao minsan nadadala masyado emosyonal. So yun nga, kasi nga hindi nila kilala kung sino talaga etong si Sara Duterte. Kaya pagdating sa survey, lakas di ba? At sikat pa rin itong mga Duterte. Pero ano ba talaga ang pag-uugali nitong ni Duterte? Kasi sabi ni Montulfo, kausap niya raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinanong niya, bakit ganon? Bakit ka pumapayag na bastos-bastusin ka ni Sara Duterte, yung anak mo? Sabi raw ni Tatay Digong, nung magkausap sila ni Montulfo, hayaan na lang daw. Ganon daw talaga ang ugali ni Sara Duterte. So ito naman, ganon din. Parang ganon din sinasabi ni Trillanes. Hindi nyo kasi kilala ang totoong pagkatao ni Sara Duterte. Kaya hanggang ngayon ay marami pa rin siyang napapahanga o tagahanga. Ito, pakinggan natin si Trillanes. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. Kasi yung mga yung social media kasi paggising mo kaharap mo na, Facebook na agad, YouTube. So, yun yung pinaka lagi nakikita. Kaya kapag nakita nila na ito ganito pala si Sara, kasi sabi nga nito nila, ang daming trolls si mga kababayan Ang daming trolls. So, kapag nag-post ng mga trolls ng mga fake news, yung fake news nagiging totoo. Kasi habang paulit-ulit nila pinopost yan, parang naisip ng tao nagiging totoo siya. Kaya yun yung ginagamit ng mga ng mga DDS, yung kanilang mga trolls para ipakilala itong mga Duterte na ganito sila.
Bagamat hindi yun ang totoo, sabi ni Trillanes. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat muli. Okay. So yan mga kababayan, yun nga, sabi ko kanina, hindi ito basta-basta ano-ano lang. Katulad sa impeachment, ito ay solid na kaso. Kaya naku, medyo matindi ang kaharapin ni Sara Duterte rito. Ombudsman pa naman si Remulla. Di ba? Yung mga kaalyado ng mga Duterte, pinigilan talaga yan na hindi mailagay si Remulla dyan sa ombudsman. Pero, siya pa rin ang nakaupo ngayon sa Office of the Ombudsman. So, abangan natin mga kababayan kung ano mangyayari Kasi sabi ni Trillanes, baka pwede naman bilis-bilisan ng ombudsman yung pag-asikaso ng kaso ni Sara Duterte para mapanagot itong si Sara Duterte kung talagang ito ay may sala. Sabi naman ni Trillanes, matibay, solid ang ebidensya. Kaya paktay ka, Inday. Paktay ka, Inday. Hindi na to numbers game. Hindi na to political process. Ito po ay talagang kaso. At sa ombudsman pa, nako, pagka nakita ng probable cause ng ombudsman, malamang akyat ito sa Sandigan Bayan, yari. Yari, ang buto-buto. Okay, so yan mga kababayan Hindi na po ito biro. At abangan natin kung ano magiging aksyon ng ombudsman. Mabilis ba? Mabagal ba? Abangan natin kung ano ang magiging update dito sa pagsampa ng kaso ni Antonio Trillanes kay Sara Duterte ng plunder at graft. Madahil sa mga ginawa niya sa DepEd, sa Office of the Vice President, maging yung bago, may mga bago silang nakuwang mga ebidensya dito kay Ramil Madriaga. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.